Okay yan, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa mga kapwa nating OFW. Sige nga po, pwede po bang pakitype dyan clear kung naririnig niyo po yung aking boses, loud and clear. Yan, type naman natin clear. Yan, okay. So yan, salamat sa mga gising pa. Okay, sige at ngayon naman, sige type natin kung saan bansa po tayo ngayon. Saan po ba kayo ngayon? Nasaan kayong lugar? Yan, pakitype naman po. Philippines, Australia, Hong Kong, Israel, Saudi Arabia, Ormoc. Yan, talagang ano, no? Talagang buong mundo tayo nandito. Yan, okay. So, yan, magandang araw po sa inyo. At syempre, batiin po muna natin si Coach Nurse. Pwede po bang pakitype natin? Happy birthday, Coach Nurse. Yan, birthday po ng ating butihing coach. Yan, ano naman po natin diyan. Yan, pakibati naman natin si Coach Nurse. Yan. Yan, thank you po. Happy birthday, Coach Nurse. Maraming salamat sa iyo, no, sa mga tulong na ginawa mo sa community at marami pong hindi lang dahil maraming kumita kundi maraming natuto. Hindi lang sa trading kundi sa personal na buhay po namin. Maraming salamat. Siguro bago tayo magsimula, let us pray. Pag-pray po natin si Coach Nurse, siyempre pag-pray na rin natin yung ating Zoom. Okay? Sige, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na yung ibinagkaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po ang karunungan, kaalaman at kaunawaan sa aming pag-aaralan sa araw na ito. Dalangin ko po na maintindihan ng mga kapwa ko OFW, mga kababayan ko, ang aming mga tatalakayin ngayon. At pinapanalangin po namin si Coach Nurse, Panginoon, sa kanyang kaarawan at sa panibagong taon na ibinigay mo po sa kanya. Dalangin ko pa na more years to come, Panginoon, and blessings sa kanyang pamilya, sa lahat ng kanyang makakasalamuha, sa lahat ng kanyang hawakan ay pagpapalain mo. Maraming salamat sa buhay niya. Bigay mo pa sa kanya ang wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, sa mga journey na gagawin pa namin dito, Panginoon. Hindi lang sa trading, kundi sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, at ganun din, Panginoon, sa bawat plano na gagawin namin ay isang guni namin sa iyo. Maraming salamat at hayaan mo na ngayon pa lang ay naangkin na po namin ang katagumpayan ng aming Zoom meeting na ito. At ang iyong gabay at patnubay ay aming inaangkin. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Yan. Amen, amen, amen. Yan, maraming salamat po sa bawat isa na narito. At hindi na po natin patatagalin, no? At alam ko na gustong-gusto na po natin na matuto, no? At syempre ngayon, gabing ito, hindi yung trading mismo yung ating pag-aaralan, kundi kasama doon, pero kailangan malaman din natin yung ano natin, yung kaisipan, ano yung tamang kaisipan sa pagte-trade. So itong gabing ito is our night of mentoring. Okay? Sige, i-share ko lang po. Yan, pwedeng paki-type ano po kung clear, kung nakikita nyo po. Baka kasi nagsasalita ako, hindi nyo ako naririnig, tapos hindi nyo po nakikita itong aking ano. Yan, clear. Okay. Sige. Ito po yung ating topic, winning psychology, the mindset of highly successful traders. So congratulations po. Welcome to the community. No, welcome to Kabayan community. Welcome to Pinoy OFW traders community. Welcome to Pinoy traders community. Welcome to Filipino OFW traders community. At kung ano pa mang community na under ng Kabayan Traders Community. Congratulations and welcome po sa inyong lahat. Dito po, no, sabi ni Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki, failure is the first step to success. Never stop trying because of fear. Okay? So, yung failure daw po ay ito yung unang step para maging successful ka. Huwag kang hihinto, no? Dahil lang sa takot. Dapat magtuloy-tuloy po tayo. So what is the mindset of profitable traders?
mahalaga po na para maging profitable traders tayo, mahalaga rito yung pag-iisip natin o yung kaisipan. It is not that winning traders formulate better trading strategies. It's not the winning traders are smarter. It's not the winning traders do better market analysis. Hindi ito dahil marunong ka, magaling ka, matalino ka. Hindi ito yung sasabihin mo na inaral mo to. Hindi. Kahit sabihin na natin, marami pong nakatapos ng pag-aaral, marami pong edukado, pero hindi po sila successful. Bakit po? Kasi mali ang mindset. Marami naman po ang hindi nakatapos ng pag-aaral, yung iba nga hindi nakapag-aral, pero yumaman. Bakit? Kasi tama ang mindset. Kaya nga po, napakahalaga napakahalaga yung papel ng ating kaisipan o yung mindset natin, especially sa pagte-trade. Sabi nga po doon sa Trade with the Pros, no? Trading success is 80% psychology and 20% technical analysis. Ano ibig sabihin? No? Na kung saan, kung gusto mo maging successful, no, sa pagte-trade, kailangan dito control mo yung iyong emotion. Kailangan dito may disiplina ka. Kailangan dito determinado ka. Hindi lang basta marunong ka, hindi lang basta may alam ka, hindi lang teki ka, kundi dapat determinado ka sa gagawin mo at kailangan yung mindset mo tama. Okay? So warning lang po no bago po tayo magpatuloy. These principles may be hard feel to swallow. Real success needs real talk. Kung gusto mong maging successful, tumanggap ka ng mga real talks. Kung ikaw ay sabihin na natin ditong pusong mamon, no? Pwede ka na pong mag-leave kasi para ito sa mga pusong bato. Okay? Ibig sabihin, kailangan wala kang pride. Kailangan, ngayon pa lang sinisimulan ko na sa'yo, empty mo na yung isipan mo. Tanggapin mo na yung maririnig mo. At kung ano yung maririnig mo, tanggapin mo. No, parang sasabihin mo, ako ata to ah. Yes, ikaw nga yan. Tanggapin mo. Kasi hanggat di mo tinatanggap yung katotohanan, maiiwan at maiiwan ka at malayo mong maabot ang success. Okay? So, sa journey po natin sa buhay, no, kailangan po natin mag-aral. Kailangan natin aralin. Kaya nga po, bata pa tayo, hindi ka marunong maglakad pero tinuruan ka maglakad. Hindi ka marunong magbisikleta pero tinuruan ka magbisikleta pero ginabayan ka. Kailangan mo kasing matuto. Diba? Kahit ilang beses kang nadadapa nung bata ka, tumutuloy ka pa rin hanggang matuto ka maglakad. So sa trading ganun din kailangan mong aralin. Kahit sa negosyo kailangan mong aralin. Okay? Kasi marami na gustong kumita pero ayaw mag-aral. So kailangan mo siyang aralin para maging profitable ka. At pag nagiging profitable ka, no, sa journey mo, hindi maiiwasan ang fail. Hindi maiiwasan ang failure. Ang taong umiiwas sa failure, hindi makakaabot sa success. Hindi siya magiging successful. No? Failure is not opposite of success. Ito ay part ng success. It's a part of success. Kapag nakakaranas ka ng failure at nagkaroon ka ng mistake, ngayon, congratulations. Kasi bakit? Yan na yung stepping stone mo para maging successful ka. At syempre, kung ikaw po ay nagkakamali, doon ka natututo. Sa pagkakamali ka, nagiging matatag. 'Di ba sa buhay natin, kung walang pagsubok, mahina ka kapatid. Pero dahil sa pagsubok, lumalakas tayo. At habang tayo ay nagpapatuloy sa journey po natin, sa buhay po natin, hindi mawawala ang strategy. Kahit sa personal mo, kailangan may strategy ka. Hindi pwedeng bara-bara, hindi pwedeng magte-trade ka na lang agad. No? Hindi pwedeng may pera ako, magte-trade ako, 'di ba? Hindi na ako mag-aaral, ite-trade ko na lang 'to. Ano mangyayari sa iyo? Failure. Pag nag-fail ka, sigurado madi-disappoint ka. Kaya nga yung failure na 'yan, kung minsan kasalanan natin, 'di ba? Kasi lack of knowledge, insufficient knowledge. Kailangan natin ng strategy sa buhay. Kasi kung wala kang strategy, no, sabi nga diskarte. Kailangan mo ng diskarte. Kasi kung wala kang diskarte, no, hindi ka magiging successful. Marami po, no, matatalino, marurunong, pero dahil walang diskarte, wala rin. Pero 'di ba? Hindi lang kailangan diskarte, kailangan din ng learning, kailangan din ng
karunungan, di ba? So yung karunungan mo, lalakipan mo lang ng diskarte o tatawagin nating strategy. Okay? Para maging successful ka. So, how long it takes to make money, day trading or swing trading? Kapag tayo po ay nag-aaral sa trading, no? Sabi po dito, many people put in multiple years before breaking into consistent or even any profitability. It takes at least a year to consistently make money from day trading or swing trading. It working at it full time or with a mentor, no? And only working on one, maybe two strategies. 6 months in the quickest. 6 months yung pinakamabilis para ikaw po ay maging profitable trader. Biri mo, imagine, 6 months. Kailangan mo, pinakamadali na yun. Pero it takes at least a year, 1 year para maging profitable trader ka. So ayan po yung mga karanasan po ng karamihan. Ako, isa po ako, karanasan ko po yan. Na 2017 pa po, alam ko na yung trading, nagka-interest na ako sa pagte-trade. Ang mahirap lang po noon, bukod doon sa malaki yung enrollment fee, walang mga cheat codes, walang mga tools na ginagamit, no? At hindi ako naging profitable, no? Hindi ako naging profitable. Kaya nga marami akong losses. Kaya nga nung nakita ko tong community, dito po ko, no, nakita ko na yung community, tapos nung una nga sabi ko, scam ba to? Kasi napakababa ng enrollment, $200. Ano ka na, makakapag-enroll ka, may cheat codes, tapos meron pang tools. Sabi ko, legit ba to? Pero inalis ko yon. Sabi ko, inisip ko to, legit ko. Kasi kung hindi ko to susubukan, hindi ko malalaman. Kaya yon, kinonta ko si Coach Nars, no, nag-message ako doon sa Kabayan Traders, kinonta ko si Coach Nars, nag-usap kami. Then, yun na po, sa pag-uusap po namin, yan, nag-enroll ako. Sa totoo lang po, wala po kung that time, hindi sapat yung pera ko dahil enrollment, tapos parang galing pa, ano pa ako nun, parang galing pa ako ng bakasyon nun, ilang buwan pa lang ako rito. So, nag-isip ako, wala akong pera, pero sabi ko nga, ang mindset ko lagi, pag may nakikita akong potential, hindi ko yung pinapalampas. Gumagawa ako ng paraan. May credit card ako, yun yung ginamit kong pang-enroll. 'Di ba? Yun yung ginamit kong pang-enroll kasi ang mindset ko, aaralin ko 'to. Pag inaral ko 'to, i-share ko 'to. Pag shinare ko 'to, maraming matututo, kasama na ako, kumikita ako, marami pa akong matutulungan. So yun yung mindset ko lagi. Kaya hindi po nawawala sa isip ko yung mga OFW. Kasi OFW din ako. Dahil marami akong naranasan na scam. Diba? Marami tayong naranasan na scam. At tayo mga OFW, kahit may sweldo tayo, talagang mahanap tayo ng extra income. Kasi talagang kulang, hindi sapat sa pangangailangan. Minsan nababaon pa tayo sa utang kaya tayo tumatagal sa abroad. 'Di ba? Yung sabi mo mag-a-abroad ka 5 years lang o 2 years lang, naging 10 years na. Yung sabi mo sige, after 10 years magpo-for good na ako. Ngayon 20 years ka na, nandiyan ka pa. 'Di ba? So marami kasi hindi natin alam kung paano tayo magsisimula. Pag umuwi ka, iniisip mo. Pero dahil ngayon, naririto ka, itama mo lang yung mindset mo. Itama mo lang yung pag-iisip mo. Kung negative ka nun, gawin mong positive lang ngayon yung mindset mo. Ang kagandahan po dito, no, sa community po natin, sabi nga natin, kailangan mo mag-spend ng 1 year, 1 taon, bago ka maging profitable trader. O kaya 6 months, pinakamaiksi na. Ito, bibigyan ko po kayo, 1 month, matututo ka na mag-trade dahil dito sa program po natin yung From Zero Knowledge to Profitable Trader. Ito po yung ilinance natin, no, nung last month na Hero 30. Pero tapos na po ito. Tapos na yung enrollan nito. Tapos na yung session nito. Pero may mga recorded video tayo. No? Kaya kapag nag-enroll po kayo, makakasama po to free na lang. Libre na po do sa mga nag-enroll. No, mag-enroll lang po kayo 299. Kasama na to, makaka-enroll na kayo. Na kung saan maniwala kayo, 3 session, 4 session pa lang, sanay ka na mag-trade. No? From zero knowledge to profitable trader. Ito po yung resulta nung after ng
hindi pa tapos, hindi pa natatapos yung ating hindi pa natatapos yung ating Hero 30. Yan na, no? Yung mga kinita. Mga standard account po yan, no? Itong ECN. Yan. Kasi pag hindi po siya standard, VIP yung nakalagay. Okay? So mga standard account po yan. So makita po natin, dahil lang doon sa Hero 30, from zero knowledge to profitable trader. Kaya makikita nyo po, ang dami na pong kumikita ngayon sa tulong siyempre ng Diyos at sa community po natin. Okay? So yan po, no, another TP hit, this time using signal binigay sa Solex. So yan po, alam niyo po yun, dahil doon sa mga cheat codes and tools natin, kikita ka ng ganito. Biri mo 3,350, yung sa limit 3355. Ito yung stop loss niya, take profit, kinuha yung take 1, take profit 3552. So makikita po natin dito kung paano siya kumita. At ito po, no, isa sa mga ng Hero 30, no, na kung saan sabi niya happy Sunday, second week of scalping sniper strategy. Ito yung tinuro ni Coach Nars, yung stopping strategy, pero ginamit niya BTC, USD. Yan, kumita po siya. At ito pa po, 403, no, $403, no, dahil lang doon sa natutunan natin na trainings at gamit yung ating mga cheat codes at tools, di ba? At ito pa ang good news, no? Yung good news ngayon, no? Alam niyo po ba itong Surefire VIP signal na ito, may bayad po to. $450 po yan. Pero kapag kayo po ay nag-enroll, libre na yan. Okay, libre na po to. Lifetime yan na signal mo, no? Lifetime yan. Libre na po yan kapag nag-enroll po. $450 po kung ikaw kung sarili mo isa-subscribe mo diyan. Okay po? Pero dito po sa community natin, libre na po ito. Saan ka pa? 'Di ba? Meron ka ng training na Hero 30, meron ka pang VIP signal. Alam niyo po ba na ang daming kumita dito? Ito po, no, isa sa mga estudyante ko, pero ano pa lang to, demo account pa lang ginawa niya. No, follow Surefire VIP signal $50. Ano pa lang to, demo account. Sabi niya rito, yes sir. Kasi sabi ko dito, paano mo ginawa? Sabi niya, habang inaaral pa, sinusunod din niya yung cheat codes. Halos lahat ng profitable demo trades ko ay cheat codes. So ibig sabihin, yung natutunan niya doon sa Hero 30, kasi ano po to taga UA ito, ang sabi niya sa akin, sir, pag galing ko sa trabaho, tapos ng trabaho ko, diretso na ako ng bahay. Talagang walang araw na hindi niya daw aaralin to. So, ayan po, ngayon po nagla-live trading na po siya. Kumita na po siya kanina, nag-post siya $85 po. Gamit yung Surefire natin na VIP signal. At ito pa, no, isang patunay na after niyang mag-trading, nag-withdraw. Unbelievable result. Newly enrolled student just earned 656 in trading and already withdraw $500. No? Sabi nga, success is real for those who believe and take action. Don't wait. You could be next. No? Wag na tayong magantay. Sabi ko nga lagi, success start when you decide to begin. Kung gusto mo maging successful, ang desisyon ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Kasi kung hindi ka magdidesisyon, tandaan mo, malayo ka pa sa success. Yan yung lagi nating iisipin. So ito pa po, no? Makita natin, mga standard account po yan, ano? Kikita naman natin, no? Profit $656. Di ba? Imagine, $656. Hindi man umabot ng isang oras to. Ako nga po nagte-trade lang ko, pinakamatagal na sa akin yung 30 minutes kanina. Yung sa isang account ko po kumita po ako ng $1,055 po. Gamit po yung Surefire VIP signal. Tapos gumawa ako ng another account ko. Sinubukan ko kasi gusto kong ipakita na small amount lang yung capital, 100, siguro 130 o 140 lang yung capital ko doon. Kumita ako ng $20, no? $20. Tapos na huminto na ako kasi nag-review na ako dahil yung mga ituturo natin ngayon. Kaya hindi na muna ako nag-trade kasi baka yung emotion, no, mag-iba. Kaya hindi ako nag-trade. So kontento na ako, $20. Yung pinakamababang trading ko ngayon yun, ha. $20 po, imagine. Saan mo kukunin yung $20? Magkano yung $20 po? Sa pag nagtrabaho ka sa Pilipinas,
isang araw na trabaho mo na yun, maghapon pa yun. 'Di ba? Samantalang ito, kung mapapansin po natin, hindi po siya ano, no? Hindi po siya nawawala, no? Kumbaga, lalo pang mas lumalago. Okay? So ito po no, proof ng aking withdrawal. Okay? Pinakita ko na sa inyo yan. July 18 po yan yung withdraw ko. Isang araw nag-withdraw pa ako pero ito yung nung 18. Yung withdraw ko 1,218. Ito po no yung result no ng withdraw ko po. Instant po yan sa GCash. Okay? So nakakatuwa lang no na kung saan nung nagsimula ako halagang $200. Samantalang ngayon weekly kumikita po ko ngayon nasa $143 weekly yung kinita ko. Biriin nyo yan, weekly. Sahod ko yan sa isang buwan eh. Sahod ko po yan dito sa isang buwan. Pero dito kinikita ko yan ng weekly. 'Di ba? Kung pwede lang kagad ako mag-for good ngayon, magpo-for good na ako. Siyempre, may contract tayo, no? Baka next year, loobin ng Panginoon, no? At matutunghayan po natin yan, yung journey po natin dito. So, ganyan po yung kaganda. So, winning wages war on the battlefield in your mind, sabi nga ni Tim Grover, no? Na kung saan lahat yan nasa isip mo lang. Pag inisip mo na mahirap, mahihirapan ka. Pag inisip mo na kaya mo, makakaya mo. Kaya nga pag lagi mo sinasabing wala akong pera, wala ka talagang pera. Pero pag sinabi mo, magkakapera ako, magkakapera ka. Marami po sa atin kasi, no, ang isipan natin ay laging reklamo. Full of ano tayo full of complain. No, marami tayong complain sa buhay. Hindi tayo nakapokus sa solusyon, kundi nakapokus tayo doon sa problema, no? Sabi nga, gaano man kalaki, no, kabarko man yung problema mo, tandaan mo, kasing laking dagat ang solusyon diyan. No, kasing laki ng dagat yung solusyon. Kaya, huwag kang mag-focus sa problema. Kung problema mo kapital, tandaan mo to sasabihin ko sa iyo. Bukas makalawa sa isang taon, kapag meron uli sa yung nag-alok ng business, ayan pa rin yung magiging problema mo. Bakit? Kasi yan yung mindset mo. Ako po, nung natuto po ako dito sa pagdinegosyo, no, mamaya, kwento natin kung ano yung experience ko sa pagninegosyo. Nung natuto po ako, umattend po ako ng mga trainings, ng mga mentoring, nanood ako, nagbasa ako ng mga libro about do sa mga successful na tao. Nabuksan yung isipan ko. Kaya pala hindi ako makausad-usad, hindi ako makabayad sa utang ko. Mali yung mindset ko. Di ba? Nung nabago po yung mindset ko at inaral ko yan, matatandaan ko, bago mag-pandemic, na-scam po ako. Na-scam po ako ng milyon. Laki pong nawala, halos maghiwalay kami ng asawa ko dahil sa nawala na pera sa akin. No? Magpo-for good na ako, hindi ako natuloy dahil na-scam ako. Ang iniisip ko, pera lang to. Biri mo, milyon na, pero sinisip ko, pera lang to, kikitain ko pa to. Ano yung ginawa ko? May mga bayarin ako, no? Nagbabayad ako ng lupa, yung properties ko, tapos meron akong babayaran, yung farm ko. Sabi ko, paano ko to babayaran? Nangako ako na magbabayad ako nitong buwan na to. Kung di matandaan, sabi ko, August yung usapan namin bayaran yung mga magkamali ako 2019 to 2020, di ba, bago mag-pandemic. Sabi ko, paano ko to gagawin? Tapos nag-pandemic. Imagine, nag-pandemic. Tapos paano ko babayaran to? Pero yung mindset ko, I pray. Nag-pray ako at ang mindset ko, sabi ko, Lord, mababayaran ko to. Hindi lang, siyempre, hindi lang mindset, kailangan kasi may prayer, kailangan may guidance ka rin ng Lord. Di ba? Nag-pray ako, linuhod ko, sabi ko, mababayaran ko to. Maniwala po kayo't hindi. 1 month. 1 month. No? Meron akong biniling crypto. May binili kong crypto. Do you believe na yung crypto na yon tumaas yung value? First million na nahawakan ko nung pandemic, during pandemic. Kumita po ako diyan. Siguro kung di ako magkamali, to be honest, siguro nasa 10 million. Okay? Alam niyo po, na ano ako, parang na-overwhelm ako. Na-miss, ano yun, yung
dahil na-overwhelm ka, galing ka sa hirap, galing ka sa ano, tapos nakahawa ka ng ganung agad kalaki in just, palagay natin, 3 months, no? Binayaran ko yung binayaran ko yung farm ko. Tapos ang hindi ko nabayaran doon yung mga lupa, yung mga properties, bumili ko ng sasakyan. Tapos bumili ko ng another properties uli, lupa, bumili uli. Tapos nagpagawa ko yung bahay ko, nagpagawa ako ng bahay. Tapos yun, hanggang sa, alam niyo po ba, na zero uli ako. Na zero ako. Pero yung mindset ko, sabi ko, Lord, hindi pwede to. Kaya nga sabi ng mga successful, doon ako naniwala sa napakinggan ko, yung first million mo, pag yan na-earn mo, yung first million, hindi ka na mahihirapan sa susunod na million pa. At nangyari na naman yon, no? At yung mindset ko na, sabi ko, Lord, pag kumita uli ako rito, babayaran ko na yung mga utang ko, babayaran ko na yung mga properties. Another, kumita na naman po ako. No, nabayaran ko yung mga properties ko, yung lupa ko, nabayaran ko at na-safe na. Wala na akong utang diyan sa mga properties na sa akin na at hanggang sa dumating, no? At to make story short, dumating na at nakilala ko na tong community na to. Bago yon, may natira pa akong pera. Sabi ko, baka maubos lang to. Nagpagawa ko ng apartment. No, yung pinakita ko sa inyo sa presentation. Nagpagawa ko ng apartment. Ang sabi sa akin, ganito lang presyo. Pero lumagpas. Sabi ko, Lord, paano ko matatapos to? Sagad na ako. Nasagad na ako. No? Imbis na pauwi na naman ako, na iudlot na naman kasi kailangan pa ako ng company. So nakipag-negotiate ako, parang nag-loan ako, pinag-loan ako para matapos yung apartment. So kinapos pa rin. Pero praise God dahil nandito yung community. Dahil nakilala ko to December 4, nakilala ko to. No, nakilala ko si Korsnars, minentor niya ako. Alam niyo po ba, bago ako umuwi, January ako nagbakasyon yon. Bago po ako umuwi, nag-trade ako, kumita ako rito ng less than $6,000. Okay? Kasi yung mindset ko is hindi ako nag-focus doon sa problema, marami akong babayaran, baka hindi, ang focus ko paano ko 'to masosolusyonan? Paano 'to matatapos? Paano ko kikita? 'Di ba? So yung kagad, yung solusyon, although may iba akong negosyo, meron po akong farm, 'di ba? Meron din ako yung gasoline station. Meron din po ako yung drop shipping. Pero syempre hindi ko pwedeng galawin yung kinikita ko doon. Alam niyo 'yon, sa negosyo kailangan meron kang iba. So, nung nakita ko 'to, sabi ko, credit card gagamitin ko. Nag-enroll ako. After that, kumita ako, tuloy-tuloy na po 'yon. Nasa Pilipinas ako, kumikita ako, nagte-trade ako. Kaya natapos yung apartment ko sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng community natin na talagang naging profitable from zero knowledge, naging profitable tayo. Natapos yung apartment ko at nakakatuwa na kung saan may mga umuupa na, 'di ba? So yan po yung maganda. Kaya nga po ito ini-introduce natin yung paano tayo maging profitable, profitable traders talaga, 'di ba? So winning psychology of profitable traders. So winning traders control their emotions rather than letting their emotion control them. Yan po 'yon, no? A winning trading psychology is characterized by emotion, stability, discipline, and proactive approach to risk management. Kailangan po, alam po natin yung risk management. Alam po natin na risky ang forex trading. Alam po natin risky ang pagte-trade. Hindi lang ang forex, hindi lahat ng negosyo risky. Yung buhay mo risky. Ikaw OFW, nag-take risk ka. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa iyo pagdating mo sa abroad pero nag-take risk ka. 'Di ba? Iniwan mo yung pamilya mo. Imbes pa, ang liit pa ng anak mo, aalagaan mo dapat, pero iniwan mo dahil gusto mo maging magandang buhay. Nag-alaga ka ng ibang anak para lang magbigyan sila ng magandang buhay. Risky yung ginawa mo. Risky yung ginawa natin. Hindi mo nga inisip pag sumakay ka ng eroplano, pwedeng bumagsak yan. Pero ano yung mindset mo? Ang mindset mo is, ano yung deepest why mo? Ano yung deepest why mo? Yung family mo. Yung family mo na gusto mo maging maganda yung buhay. Kaya ngayon, hanggang ngayon, hindi ka pa makaalis dyan. Di ba? Pero ang tanong, paano?
Paano ako aalis dito? Paano ako matatapos bilang OFW? Paano ako makakapag for good? Natatakot ka, may fear ka. Kasi pag nag-for good ka, pagdating sa Pilipinas, ang hirap ng buhay. Paano na? Ano nangyayari karamihan nagpo-for good? Pag nawala na, ubos na yung perang dala nila, babalik na naman. Bakit? Kasi walang goal setting. Iba yung mindset nila. Akala nila na ganun lang kadali. Pero ngayon, no, baguhin mo na yung mindset mo. Kung gusto mong kumita, gusto mong matuto, no, gusto mo na maging maayos yung buhay mo, aralin niyo po ang trading. Yan po yung mapapayo ko po sa inyo. Matagal na po ako sa negosyo. Marami na po ako negosyo sinubukan. Do you believe na mayroon po akong dalawang na franchise? Franchise yun ha. Legal yun. Hindi kumita. Ilan daan libo yung binayad ko dyan. Hindi kumita. Kaya nga sabi ko, focus na lang ako dito kasi dito sa trading, hawak ko yung pera ko. Hindi na ako may scam dito. Di ba? Aaralin ko lang. Ayun yung mindset ko, aaralin ko lang. Kasi marami, sa totoo lang po, maraming gustong yumaman, maraming gustong mag-trade. Pero mali ang mindset. Hindi ka pa nagsisimula, problema mo na kapital. Hindi ka pa nag-aaral, sinasabi mo na kagad, hindi ko matututunan yan. Maling mindset. Pag may nakita kang post, nag-post ng ganito na profit nila, ano tanong mo? Imbis na tatanungin mo sila paano mo yung ginawa, ang tanong mo, magkano kapital mo? O pag sinagot na kayo, ito yung kapital ko, ay ang laki, hindi ko kaya yan. Ayun ang isasagot mo. 'Di ba? Maling tanong. Dapat ang tanong natin diyan, ano yung ano? Paano mo yung ginawa? 'Di ba? Paano mo yung ginawa? Kasi yun yung ano eh. Yun yung magdadrive sa'yo para gawin din yun. So attend ka ng webinar, matuto ka, gawa ka ng paraan, no? Kung anong kasi ko, ang mindset ko pag may nakita akong potential, hindi ko iniisip kung hindi ko kagad iniisip na kailangan mabawi ko to, kailangan kumita ako dito. Hindi ko iniisip yun eh. Ang iniisip ko, paano ko to aaralin? Kailangan maaral ko to, kailangan matutunan ko to. Kasi pag inisip ko yun, pag natuto ko dito, tandaan nyo, pag natuto kayo dito, lifetime business, lifetime income, lifetime skill mo na. Wala nang aagaw sa inyo yan. Kung gusto mo maging profitable trader o maging winner ka sa buhay, change your mindset. Okay? So ready ka na ba na baguhin yung mindset mo? Ready na po ba kayo? Say yes or no. Yan. Yes or no? Ready na ba? Okay. So ihandaan nyo na. Fasten your seatbelt. Ihandaan nyo na sarili nyo sa mga maririnig ninyo. Kung tatamaan ka, yung ego mo, at hindi mo to tatanggapin, maniwala ka sa akin, hindi ka magiging successful. Ang hindi tumatanggap ng real talk, hindi nagiging successful. Okay? Kailangan lunukin mo yan. Yung pride mo, lunukin mo yan. Empty yourself. Alam ko, maraming mas marurunong sa akin dito. Ako, hindi ako marunong. Alam ko, mas marunong pa kayo sa akin. Pero tandaan nyo, kung mas marunong ka sa akin at nandito ako na nagme-mentor sa'yo, kung hindi mo i-empty yung cups mo, ito sasabihin ko sa'yo, matatapon lang yan. Sayang lang yan. Pwede ka na mag-leave. Okay? Pwede ka na mag-leave. Kung mas magaling ka sa akin, tatanong ko lang sa'yo, successful ka na ba? Kung mas marunong ka sa akin, kung mas magaling ka sa akin, tatanungin kita, kumita ka na ba? Kumita ka na ba ng milyon sa isang buwan? Kumita ka ba ng 10 million sa loob lamang ng 4 na buwan? Ayun tatanong ko sa iyo, kung successful ka na, kung mas magaling ka sa akin. Hindi ko sinasabing magaling ako. Magkaiba lang tayo ng mindset. Okay? So ready ka na? Student mindset. Sabi ko, pag student ka, empty mo yan. Alisin mo lahat ng laman lahat ng alam mo, i-empty mo. Because education over profit. Marami po ang hindi nagiging successful kasi ang unang iniisip, kumita. Nag-enroll. Ang tanong, sir, paano ko mababawi ko ba agad yan? Nag-enroll. Ang tanong, kikita po ba ako agad yan? Di ba? Dapat ang mindset mo, pag nag-enroll ka, sir, guide mo ko, aaralin ko to para kumita ako. Dapat ganun. Di ba? Mali eh. Mali yung mindset. Kaya karamihan, nasasabihin ko sa inyo, karamihan
no? Maraming kumikita po sa pagtitrade. Marami rin ang nalulugi. Bakit? Imbis na aralin ang mindset, kumita. Eh di ba yun naman talaga, sir? Tama. Pero maling mindset. Kasi bago ka kumita, kailangan mong aralin. Yan po yung wala sa akin nung nagsisimula ako ng negosyo. Kasi nung nagsisimula ako ng negosyo, imbis na aralin ko, hindi. Kasi nasa isip ko mabawi yung kapital. Ano nangyayari? Fail. Nagkaroon ako ng pispan o palaisdaan. Nagbaboyan ako yung piggery. Di ba? Drop shipping ako. Nag-buy and sell ako. Nagkaroon ako ng grocery. Lahat po yan. Nalugi. Bakit? Ang mindset is kumita agad. Hindi inaral. Pero nung umaattend na ako ng mga trainings, nagbabayad pa ako niyan, no, para maka-attend, bumibili pa ako ng libro na kung saan sabi niya, kung gusto mong mabago buhay mo, baguhin mo muna ang pag-iisip mo. Yan, tapikin mo sarili mo. Sabihin mo, gusto kong mabago buhay ko. Kailangan mabago mindset ko. Yan, tapikin mo sarili mo. Tapikin mo ngayon dahil ikaw yan, yung tinutukoy ko ngayon. Okay? Ito yung katotohanan na kailangan mag-focus ka muna sa education, wag sa profit. Kasi once na-aral mo to, uulitin ko, lifetime skill, lifetime income, no? Lifetime business mo na to. Tandaan mo yan. Okay? Ito, no, most new traders make one big mistake. No, na kung saan, imbis na mag-aral, nag-shortcut. Mag-e-enroll ako. $200 yung enrollment, ay iti-trade ko na lang yan. Di ba? O sa may sinabihan ako, sabi ko, sir, aralin mo muna, mag-enroll ka muna. Mag-enroll ka muna, mag-renew ka muna. Eh, ayaw mag-renew. Ano ginawa? Nag-trade $1,000. Nag-message sa akin. Nasunog. Biriin mo. $1,000 na sunog. Bakit? Eh, inuna mo kasi profit eh. Wala ka pang learning. Sinayang mo. Halagang $200 nang hinayang ka pero hindi ka nang hinayang sa $1,000. Yan yung mga mistake natin kung bakit marami ang nagfe-fail. Okay lang mag-fail pero yan yung mistake natin kung bakit maraming nalulugi sa trade. Kaya sabi nga 95% ng trader is hindi nagiging successful. Bakit? Kasi nga insufficient of knowledge. Kulang. Kulang ka pa sa pag-aaral. Kailangan mo ng mentor. Kailangan mo ng community. Nandito ka sa community. May nagme-mentor sa iyo, sundin mo. Kasi kung yung mentor mo ay hindi mo sinusunod, sasabihin ko sa iyo, magsarili ka na lang. Kasi wala rin mangyayari. 'Di ba? Kailangan ako nangihinayang sa mga pera nyo. Ang lalaki. Pero kailangan mong aralin. No? Maglalagay ka kagad ng lot size, hulalisis lang yung ginagawa mo, ang laki ng lot size mo. Pwede ka naman magsimula ng maliit na lot size. Di ba? Kaya nga, ayan po yung mga mistake na dapat natin maitama. No? Knowledge protect your capital. Kapag meron kang alam na kailangan mapoprotektahan mo, paano mo mapoprotektahan yung kapital mo? Gamit ang risk management. Ano yung risk management dyan? Kailangan alam mo yung technical analysis, kailangan alam mo yung ginagawa mo, kailangan emotionally alam mo, no? Emotion mo. Kailangan hindi ka greedy. Isipin mo hindi ito sugal. Ang nangyayari sa'yo kaya ka laging talo, nagre-revenge trading ka. Kasi iniisip mo gusto mong mabawi. Takot ka na mag-cut loss. Na kung saan pag kinatlos mo yan, di mo inisip na pwede mo pang mabawi yun. Nag-trade po ako kahapon. Hindi ako nag-cut loss. Ay, sorry. Nag-cut loss ako. Nag-cut loss ako. Kasi ang laki na. Cut loss ko. Kinatlos ko. May natira po sa akin. May natira po sa akin na yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. May natira sa akin na $40. Alam nyo? Nag-trade ako. Iniwan ko yon. Nag-trade uli ako kanina. Yung $40 ko, lumaki. Naging $180. Okay? So, ganun lang. Protect your capital. Oh, $40 Do you believe? Maniniwala kayo? Yes, totoo po yun. Di po ako nagsisinungaling. Napalaki ko po yun.
Kasi tama na yung emotion ko kanina. Tama na yung aking pagkaka-analyze. Di ba? So dapat ganun. Lagi natin iisipin na sa buhay, kailangan natin mag-sacrifice, kailangan The natin maisubok. biggest enemy of a person Pakinggan niyo po is itong not the sinabi fear. ni Abdallah. No? The biggest enemy of any person is the illiteracy. Yes. Because when you are The biggest mistake of the person is yung illiteracy. No? Forex education is the foundation of long-term success in trading. The more you learn, the more you earn. Habang inaaral mo, kaya nga dito, habang inaaral mo, pwede kang kumita. Kaya dapat maintindihan po natin yan. Okay? So, lack of education makes traders easy target of fake signals. No? Dahil ayaw natin aralin, ano ginagawa natin? Pumupunta tayo sa Telegram, may mga libreng signal, sumasabay ka, ano nangyayari, natatalo ka, may magpapasabay o wag mo nang aralin yan, magpa-trade ka na lang, bigay mo na lang sa akin pera mo kung magte-trade. Ano nangyari? Wala na, naubos yung pera mo, laki ng ano mo, binigay mo, walang nangyari, ano, misleading, get rich quick promises, di ba? So may mga community na magsasabi sa iyo na dito sa community namin ay ganito, no? Dito sa community natin ay ganyan. Pero makikita po natin wala naman doon, 'di ba? Kaya maging masuri tayo, maingat tayo. Kapag ang community ang lumalabas sa mga bibig ay paninira, pag ang community ay lumalabas sa mga bibig ay hindi magaganda, tandaan po ninyo 'yan. Hindi po 'yan magli-lead sa inyo ng maganda. Negative po 'yan. So, kung dito po no, nakakarinig ka minsan pag may message ka sa coach ganito, nagiging minsan mahina yung loob mo kasi parang nasaktan ka sa sinabi niya, mentor mo 'yan eh. 'Di ba? Huwag ka masaktan po diyan, tanggapin mo 'yun. Kung gusto mong matuto. Kaya yung mga pusong mamon, no, natapik lang, nasabihan lang ng mentor niya, ng coach niya, ay nag-quit, lumipat sa ibang community. Ay, doon sa community kasi ganito, sinabihan ako ni ganito, ni ganyan. Anong mangyayari sa iyo? Hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Si Coach Nars, nung bago kami mag-meet niyan, tanong mo sa kanya, inaway ako niyan. Pero hindi ako umalis. Hindi ako umalis. Aba, hindi ako papayag. Kailangan ikaw magme-mentor sa akin, kailangan matuto ko sa iyo. Alam niyan, inaway ako niyan. Oh, hanggang ngayon nandito. Close na kami. Mentor ko siya. Ano nangyari sa akin? Successful ako. 'Di ba? So ganun lang. Ba't ka bibitaw sa ganun lang? Ano lang yan? Nasa isip mo lang yan. No, masyado ka kasing emotional, mahilig ka manood ng teleserye, mahilig ka manood ng mga balita. No, yung mga mahilig manood ng teleserye diyan, anda drama. No, sa totoo lang po, anda drama nyo. Dinadala nyo sa totoong buhay yung mga napapanood nyo. Kaya nangyayari sa inyo, walang nangyayari. Ang hirap ko, yung mayayaman. Kaya yung mayaman, kasi ganito mga matapob. Ayun, di ba? Yun yung minulat sa atin na yung mayaman, matapobre. Yung mayaman, hindi dapat pagkatiwalaan kasi ganito yan. Oh, pag mahirap ka, ang mahirap, mabait, ang mahirap, hindi po. Ayan yung mindset sa iyo ng mga pelikula. 'Di ba? Hindi mo alam na yung mayayaman, hindi ganun. Talaga lang sila na hindi sila mahilig sa mga chismis. No? Hindi sila mahilig sa mga marites o yung mga mirasol diyan o mga tolits diyan, no? Kaya kailangan um, kailangan lang na bigyan natin ng tamang pag-iisip yung bawat isa. So mahalaga yung academy, mahalaga yung pag-aaral. Dito po sa atin, meron po tayong basic forex, advanced forex, masterclass. Hindi dito yung pag nag-submitting ka, ituturo ka agad o ganito gawin mo, mag-set ka kagad ng support and resistance. Ayun ba gusto nyo? Maglagay ka kagad ng lot size. Hindi po. Hindi po ganun. Kaya kita nyo dito, meron tayong mentoring, meron tayo sa talagang nakaprogram po yan. Ganyan po yung tamang pag-aaral. Hindi yung dito ka, no, wag ka dyan, yung mga tao dyan ganito, yung maririnig mo puro paninira. Nako, maniwala po kayo. Hindi po tamang mindset ang ibibigay sa inyo yan. At maniwala kayo, hindi rin mga successful yung mga tao dyan. Okay?
So, sinasabi ko ito dahil sa experience ko. Marami na po akong karanasan sa ang dami ko na pong community na hinawakan. Maniwala kayo hindi. Marami na rin po akong company pinanggalingan. At nagiging top earner po ako dyan. Okay? Marami po tayo dyan na kaya nakilala tayo sa community. Okay? So, dito may basic advance na tinuturo sa atin. Hero 30. Biri mo, pag nag-enroll ka, libre to. Hindi ka pa natatapos ng isang buwan, naging profitable ka na. No, ang dami na diyan. Ito pa oh. So, bili mo $10 kumita ka isang araw, wala pa nga isang araw 'yan eh. No, $20 nga kumita ako kanina, less than 15 minutes o 10 minutes lang 'yun. $20. Hindi ka pa masaya diyan. $20 a day lang magkano na, 'di ba? O yan pa. Ano pang proof yung gusto mo? Ano pa yung proof na gusto mo? Kasi tayo mahilig sa proof eh. Kahit marami pa kaming ipakitang proof sa iyo, kung hindi ka magte-take action at kung hindi ka magdidesisyon, tandaan mo hindi ka rin kikita. Ang dami mong hinahanap. Ano yung proof mo na kumikita ka dyan? O sige, pakita ko sa yung proof ko. Ay, hindi naman totoo yan. Di ba? Ayun na naman sasabi. Hindi naman totoo yan. Ang laki. Meron pa nga nagtanong. Bakit walang deposit yan? Anong magagawa ko? Yan yung lumabas eh. Ayun yung lumabas doon sa trading eh. Di nakita nyo kanina, naka-standard, ayun yung lumabas kasi may nakasalang pa eh. Itatanungin ka ng ganun. Di ba? Tapos pag sinabi mo, hindi kasi sir, may nakasalang pa kaya ganyan, hindi pa lumalabas yan. Sasabihin, oh, hindi na, imposible naman yun. Oh, di ba? Biriin mo ha, hindi ka marunong mag-trading, nagtanong ka, sa nagte-trade, sinagot ka, ikaw din sasagot na hindi ka maniniwala. Tingnan nyo yung mindset ng ganun. 'Di ba? Ayun yung mga poor mindset, maling pag-iisip, 'di ba? So, ang dami pong manghihingi na proof. Pakita mo nga talaga, may ganito, may mga book ka pang hinahanap, may ganito pa. Pag pinakita ko ba sa iyo, mag-enroll ka? O ano sasabihin mo? Sir, sorry, wala akong kapital. Hindi namin kailangan patunayan yan, ipakita. 'Di ba? Yung kailangan masubukan mo. Pag nasubukan mo, ikaw mismo, yung kwento ko, magiging kwento mo. Tandaan mo yan. Kung gusto mo maging kwento yung kwento namin, sumunod ka, gawin mo to. Para yung kwento ko, hindi lang maging kwento sa'yo, maging kwento mo rin. Naintindihan niyo po ba yon? So yan po, no? Yung mga kumita po rito. No, merong BIP, yung mga nag-ano pa to. Ito, BTC USD, 1,071. Ito, ano to, demo account pa to. Pero profitable na. 'Di ba? Umatin lang yan ng training. Okay? Ito, pangalawa, kailangan po natin ng right people, right mindset. Humanap ka ng mga taong tama yung mindset, tama, positive. Kasi pag nakakita ka ng mga tao na mali ang pag-iisip, tandaan niyo po ito, magiging mali rin po lahat yan. Okay? Kailangan tamang tao. The right people, faster growth. No? Pag tama yung tao, tama yung pag-iisip, tama yung mindset, no, mabilis kang lumago, mabilis kang matuto. Sumama ka doon sa mga marurunong, sumama ka doon sa mga successful. Huwag kang sasama doon sa mga tambay na walang ginagawa. Sumama ka, hanapin mo yung mga taong successful. Pag sumama ka doon, sigurado ko magiging successful ka rin. Okay? The right mindset, long-term success. Pag tama yung pag-iisip mo, magiging successful ka. No? Trading requires discipline. Sa pagte-trade, kailangan ng disiplina. Kailangan control yung emotion mo. Kailangan yung mindset mo is winning mindset. Hindi yung hindi ka pa nagsisimula mag-trade, ang ano mo na kagad is baka matalo ko, baka malugi ko. Hindi ka pa nagsisimula magnegosyo, iniisip mo na yung malugi ka. 'Di ba? Pag yan yung iniisip mo, wag ka na magnegosyo. At tatanong mo pa, may kapital ba yan? Tanong ko sa iyo, may negosyo bang walang kapital? Even yung tubig nga, yellow, may kapital eh. 'Di ba? Kung yan yung mindset mo na ninegosyo ka na walang kapital, wag ka na magnegosyo kasi walang negosyo, walang kapital. Okay? Yan po yung sasabihin ko sa inyo. The right community, support and guidance. Ito yung kagandahan. Kapag may community ka, meron kang tatanungan, may magme-mentor sa'yo, may magtatama sa'yo, di ba? May tutulong sa'yo. At syempre, hindi lang yon, lalakas yung loob mo. Kasi alam mo, pag meron kang mali, may magtatama at merong susuporta sa'yo anytime. Di ba? So pangatlo, willing to pay the price. You must willing to do what others want to do. Achieve what others won't achieve. Yung mga bagay na kakaiba. Si Jack Ma, walang alam sa computer. Anong alam niya? Wala. Pero
'di ba? Yung hindi kayang gawin ng iba, yun yung ginawa niya. Ano nangyari ngayon? Naging successful siya. No? Wag mong pakinggan yung mga ay wag ka diyan, mai-scam ka diyan, maloloko ka diyan. Pag pinakinggan mo sila, tandaan mo, hindi sila magbabayad ng bills mo. Hindi sila magbibigay ng tuition fee ng anak mo. Hindi sila magpapakain sa iyo pag pinakinggan mo sila. 'Di ba? Kailangan mo mag-sacrifice. Kailangan mo gumawa ng paraan. Hindi laging wala akong kapital, puro sad story, no? Naloko, na-scam ako ng ganitong kalaki, mag-e-enroll yung anak ko, wala akong pera. Anong gagawin mo? Kung yan yung laging isipin mo, makakatulong ba yan? Ikwento mo yung problema, makakatulong. Hindi. Dapat ano yung gagawin ko para ma-resolve to? Ako yun eh. May mga utang din ako, paano ma-resolve? Mag-enroll yung anak ko. O, di nag-enroll ako rito. Ginamit ko yung credit card, gumawa na ako ng paraan. O ngayon, yung $200 ko, kumita na ako ngayon, wala pa akong 1 year, million na kinita ko. Oh, 'di ba? So ganyan lang, yung mindset lang talaga ang problema. Kailangan willing to pay the price. No, kailangan maging handa ka doon sa mga necessary kailangan mo mag-sacrifice, kailangan mo ma-challenge, no? Kailangan mag-take risk ka. Kasi kung walang risk, no, huwag kang matakot mag-fail. Kasi yung natatakot mag-fail, hindi yan nagiging successful. Okay? Kung gusto mo maging successful, maabot mo yung goal mo, kailangan mag-ano ka, maging yung mindset mo dapat may tama at mabago. So financial commitment, it also refers to the money you might need to invest in tools, education, and capital. So tandaan niyo po, kailangan mo mag-invest sa pag-aaral. Kailangan natin mag-invest pero unahin mo yung education kasi napakahalaga, lifetime skill, lifetime income, lifetime business yan kapag ginawa mo. Okay? So kung gusto mo na matupad yung pangarap mo at maabot yung goal mo, no? Mag-set ka ng goal kung gusto mo maabot 'yan, kailangan mo magsakripisyo sa oras, time management, mahalaga. Sabi nga sa akin, may nagtanong sa akin, Coach, paano mo nagagawa 'yan? Ang hirap mag-manage ng time. Pero paano mo nagagawa? Mindset. 24 hours meron ka. Nasa sayo 'yan kung paano mo gagawin. 'Di ba? Ang dami mong nasasayang social media, chat ka ng chat, di ka naman kumikita. Like ka ng like dyan, share ka ng share, di ka naman kumikita. Ba't di mo gamitin yung oras na yan? Mag-trade ka. Ang dami mong nasasayang na oras, sa totoo lang po. Pagtapos mo ng trabaho, gala ka pa ng gala, hindi na umuwi ka, mag-aral ka, mag-trade. Ngayon mo lang yan gagawin. Pag natutunan mo na yan, madali na yan. Di ba? So, kaya mo ba to? Kaya mo? Yes or no? Kaya nyo? Yes, kaya. Dapat yun ang mindset, kaya. What are you Tandaan doing? nyo, ito, anak ko ni Coach Nads. What are you Panoodin doing? nyo. Bata. No? Ngayon, marunong mag-trade. Wow. Putting a So, what did you learn from Hold on. tonight's trade? So, Let's go. what's your strategy? I always be cautious. I always put TPs and SLs after I make a move. So, what do you think your possession? Going to buy or you're going to sell? Buy. You're going to buy. Very good. That's true. So, guys, 11 years old, learn how to trade. Smile. Yan, 11 years old, marunong mag-trade. Ibig na kumbaga maglalaro siya, nag-trade. Di ba? Isipin mo na lang, after 5 years, ano na siya kaya? Di ba? Sabihin naman natin, syempre bata yan, techie yan, marunong yan sa mga gadget. Okay, sige. Ito, 67 years old, hindi techie, zero knowledge, kumikita ng $100 to $200 a day, baka ngayon mas malaki pa. Meron ako estudyante, 72 years old, hindi techie, kumikita ng $100 to $150 a day. Do you believe? Okay? Maniniwala ka ba? Yes, pero totoo yan. No? Yan po yung dapat. Huwag yung ang dami mong excuses, ang dami mong dahilan, keso ganito, keso ganyan. Di ba? Ayun yung mali na pag-iisip po natin. Yan. Ito po, no? Makita po natin, gusto mong kumita ng $500 a day? Gusto mo yung kumita? Yung gamit lang yung ano ni Abdallah, strategy ni Abdallah. Oh. Ito yung pang-apat. Kilala niyo ito? Si John Wooden. Siya po yung isa sa magaling na basketball player nung araw. UCLA. No? Siya po ay coach
Alam niyo tong coach na to, ang mindset po niya, hindi siya nagbe-blame. Kumbaga, accountable siya doon sa ginagawa niya. Accountable siya na hindi siya maninisi pag natalo sila. Pag natalo, ay kasi ikaw kasalanan mo, ganun. Hindi. Imbes na magreklamo, aakuin niya, it's my fault. Ako yung may kasalanan. Ako yung may kasalanan. Sasabihin niya ganun, 'di ba? So yan po yung mindset po ng mga tao na kung saan hindi nagbe-blame. Kasi mahilig tayong mag-blame eh. 'Di ba? Kay Ebat Adan nga eh. 'Di ba? Nung nakakita ng Diyos, ano ba, bakit kayo nahihiya? Kinain niyo ba yung bunga na pinagbabawal ko? Imbis na sabihin niya, opo, ganito, sorry po. Ano sinabi? Tinuro kasi itong babaeng binigay mo sa akin, inalok ako. Ano sinabi ni Eva? Ito kasing ahas, tinukso ko. 'Di ba? Nagturuan. Walang umamin na, opo, ginawa po namin yan. Ganyan po yung reality, yan po yung totoo. Hindi ka umaamin pag nagkakamali ka. Nalugi ka sa trade, na-loss ka, sisisihin mo yung mentor mo. No? Hindi mo kasi ko ginaid. Natalo tuloy ako, nalugi ako, hindi ako para dito. 'Di ba? Imbis na matuto ka, ano yung pagkakamali ko? Bakit ba hindi ko sinunod yung mentor ko? Dito ako nagkamali. Imbis na aralin mo, nanisi ka ng iba. Kaya yung mga taong mahilig mag-blame, tandaan nyo, hindi po nagiging successful yan. No, yung pagkakamali nila ipapasa lagi sa iyo, hindi po nagiging successful yan. Tandaan po nyo, taking 100% responsibility in forex trading is crucial because it shifts the focus from external blame into inner control. So kailangan accountable ka sa lahat ng gagawin mo. Ikaw yung magdidesisyon dyan. Okay? Ikaw yung magdidesisyon. Blaming external factor can lead frustration and emotional trading which are detrimental in the forex market. So hindi mo kailangan mag-blame. Accountable ka dyan. Ikaw nagdesisyon, ikaw nag-trade, ikaw gumawa ng analysis, ikaw yung kung kumita ka dyan, kita mo yan. Hindi naman namin kukunin yan. Kung hindi ka kumita dyan, accept mo na nagkamali ka. Okay? Coach Nars, nandiyan ka ba? Hello? Yan. So, owning your trading journey. Hello, Coach? Nandiyan ka? Yan. So, panglima, kailangan mo ng maging profitable traders, use tools. Kailangan mo ng tools. Okay? So, ang mekano ko, para makagawa ng sasakyan, kailangan ng tools. So, mahalaga po yung tools. Kapag wala kang tools, mahirapan ka, tatagal yung trabaho mo. Pero dahil may tools ka, mapapadali. Yan po yung gamit po natin dito. So, may mga tools po tayo. Meron po tayong AI, mga VIP signals, meron tayong cheat codes, na kung saan yung mahirap na trading para sa iyo, mapapadali na sa tulong ng tools. Kailangan mo lang mag-enroll. Okay? So, kailangan mo lang mag-enroll. Okay? So, ito po, nung mga tools natin, itong Manara. Yan. Coach MJ, nandiyan ka. Please, pakisalo ko ha. Kasi pauwi na ako. Tatapusin ko lang to doon. Ikaw na yung mag-close. I-ano na kita. Hello? Oo. Just wait for me Wait for me I'm coming. I go with you. Okay. Wait wait Okay. Okay, ito po no. Ito yung ating Manara na kung saan ikakopy mo lang yung pagte-trade. Ito yung cheat codes at tools po natin. Yan. So marami pong kumikita dito at syempre yung bago nating signal, yung yung ating Surefire, no, VIP signals. Wow, Ito, wow, guys. sa mga natin, Congrats. si Abdallah na kung saan ito yung trade niya, no? Makikita po natin dito yung sasabay ka lang. No, marami pong kumikita po rito. Sasabay ka lang at pwede ka nang kumita. Okay, yan po, napakaganda po niyan na mga tools pa natin. So kailangan natin yung mahirap na trading pinadali po, no? Saan ka pa? Dito lang yan sa community natin. Pero kailangan pa rin natin yung pag-aralan. At nandito kami, i-guide po namin kayo diyan. Okay, mag-alala. Basta tama lang yung mindset mo, tama lang yung dapat mong gawin. Okay? Hello guys. So ito po, no, isa sa mga God bless everyone. taga Japan na kumita po OFW dito. rito. OFW po siya na ngayon from zero knowledge naging profitable trader na po.
Okay? So pasensya na po kayo kasi nasa trabaho ko, pauwi na po ako, nag-aantay yung bus, no? Inabot tayo ng oras, no? Pero wag muna kayong aalis kasi nandiyan naman si Coach MJ. So diyan po nagtatapos yung ating ah, pag-aaral, no? Nandiyan po nagtatapos yung ating sandali lang yung ating training, no? Lagi po nating tandaan na lagi po natin tandaan, success start when you decide to begin. Walang mahirap sa taong may pangarap. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, baguhin mo muna yung mindset mo. So maraming salamat po and God bless you. Coach, take over please. Ayan, thank you. Maraming salamat, Coach Jimro. Grabe, sobrang